Okay, tatanggalin lang natin tong cover na to dahil for today's video, magpapalit tayo ng drive belt at saka water pump belt. Meron tong 5 plastic screw na tatanggalin natin para ma-access natin yung pulley. Dalawa nito is nasa likod ng splash guard. Ayan, ito ang klase na pop-up screw. Gamit ko lang is flat screwdriver, din meron akong binili sa Shopee na pagtanggal nito yung plastic. Yung video na pala to is pinapakita ko lang kung paano magpalit ng belt kasi mahirap kasi pag sabihin natin tutorial kasi ang dami ring magagaling dito, baka mabash pa tayo. Hindi pa nga nakaabot ng 400 subscriber, marami ng basher. Minsan lang ako magbasa ng comment, so yun rin ang nabasa ko. Medyo may mga tao talaga na mahilig mag-comment at hindi naman nakakatulong. Sa mga subscriber ko pala o kaya yung mga tao na nag-comment sa video, yung ibang video ko, pasensya na kasi hindi ko rin alam kung paano at saka kung kailan may mag-comment sa video. Yun, hindi ko pa alam yun. Ito nga pala yung sinasabi ko, ito 4 na to, yung may kung saan banda yung mga screw na tatanggalin. Ito yung 21mm na pang ano nito, pang ikot sa pulley. Ito yung 17mm na adjuster ng tensioner. Gamit ko dito is offset na 17 kasi yung ratchet ko hindi siya magkasya, kaya yung offset maganda rin at saka maluwag gamitin yung offset na spanner 17 box. Kita nyo naman yung belt ko, marami na siyang crack, kaya dapat palitan na talaga. So ito na, nakaposisyon na yung spanner ko. Kailangan nyo lang uli hilahin going forward para lumuwag yung belt. Yung sa una medyo matigas, pero pag nahila nyo na, malambot na lang siya. Hilahin nyo lang, lagyan nyo lang ng pwersa para lumuwag yung belt. Pag nahila naman nyo na ng isaktong yung range nya, kusa lang luluwag yung belt, tapos pwede rin tanggalin sa kamay. So ayan na, natanggal na. So ganun lang, hinila ko lang going forward, saka luluwag na yung belt. Ayan, ito naman yung view sa ibabaw ng engine sa taas. So sa water pump belt naman, kailangan meron kayong basahan para habang iniikot nyo, hinihila nyo rin yung basahan. Iikot nyo lang ng diretso hanggat kumalas yung belt. Ito sa medyo mahirap to kasi nakahawak yung isang kamay ko sa cellphone. Hinayaan ko na lang muna na paikutin tong pulley. Ayan, dapat ganyan. Habang iniikot nyo, hinihila nyo ng isang kamay yung basahan para matanggal yung belt. Tuloy-tuloy lang hanggat lumuwag. Ayan, ito na part medyo matigas talaga, dapat pilitin nyo talagang paikutin hanggat kumalas yung belt. Itong belt ko sa water pump medyo bago pa naman, pero palitan ko lang para sabay na yung maintenance ng dalawa, yung drive belt at saka water pump belt. Ayan, nakikita nyo medyo bago pa yung
belt, marumi lang tignan. Ayan, hindi ko na nakuna ng video, basta ituloy nyo lang ikot hanggat kumalas yung belt kasi yung isang kamay ko nakahawak sa cellphone. Ito yung belt na ginamit ko, wala kasi silang available na water pump belt na Mazda na brand. Tsaka importante lang man nito is pareho yung haba at saka pareho, dapat pati yung groove ng belt dapat pareho. Ayan, kita nyo naman pareho yung groove. So ito pala yung parts number. At saka sa drive belt ko naman, ito Mazda talaga to. Ito yung original na Mazda belt. Ayan, standard yan. Parehong haba, pareho yung groove. So sa pagkabit naman itong water pump belt, dapat iposisyon nyo muna. Unahin nyo itong, yan yun, kita nyo yung malaking pulley. Yan, dapat nakaposisyon yan. Yan, nakalapat ng husto sa groove. Yan. Kasi dyan ang paikutin natin mamaya. So ito, pinaposisyon ko na. Kailangan sa pagkabit nito, dapat may isa na portion dito sa belt na dapat makapatong na dun sa parang yung groove ng pulley. Kahit isang ano lang yung groove. Saka paikutin nyo lang ng paikutin hanggat kumapit na siya. Pag nakakapit na, kahit siyang groove lang, ayan, sinsya na, hindi ko na nakuna ng video ko. Ayan, nakakabit na. So basta yung ginawa ko, pag nakakapit na yung isang portion o isang side ng pulley sa belt, paikutin nyo lang ng paikutin hanggat yung tatlong groove tumugma na sa groove ng pulley. Basta continuous lang yung pag-ikot. Ito medyo matigas kasi bago pa yung belt. Ito yung sinasabi ko na pinapaikot ko habang inaalalayan ko doon sa maliit na pulley yung pagpasok ng belt. Ito yung 21mm. Yan, paikutin nyo lang ng paikutin. Gaya ng sabi ko, medyo matigas talaga, pero huwag kayong matakot dahil hindi naman mapuputol yung belt. Basta pag ikot nyo, guidean nyo lang yung belt doon sa maliit na pulley hanggat tumugma yung belt doon sa groove. Continuous lang yung pag-ikot nyo. Sa part naman ng drive belt, dapat unahin yung ikabit dito sa ibabaw. Ito yung alternator, dapat ikabit nyo muna dito at saka doon sa compressor na pulley. Pulley na yun doon sa ilalim. Make sure lang na nakalapat sa groove ng pulley, nasa center yung belt. Ayan, make sure nasa sentro yung belt. Tsaka doon pati doon sa compressor pulley. Ayan, ito yung tensioner. Tsaka dito sa ilalim, kung paano natin tinanggal, ganun din yung pagkabit natin. Gamit pa rin natin 17mm na offset combination. Mamaya, pag hila na natin o na-adjust na natin yung tensioner, pag napaluwagan na, madali lang yung ipasok yung belt. Ayan, sa part na to, nakakabit na yung belt. Kaya yung ginawa natin, hinilala natin going forward. Kagaya nung pagtanggal natin. So ayan, ito yung tensioner. Ito yung spanner natin kung saan siya nakakabit. Yan lang yung pag-adjust. Paluwag man o pagkabit ng belt. So ito na yung sa taas na portion, dapat tignan nyo rin kung nakapatong siya sa eksaktong pulley, sa groove ng pulley. Ganun, from alternator going to compressor pulley, then going sa baba. Ayun, I think okay na lahat. So yun lang, thank you for watching, bye.